ang pasalamatan ng adlaw karon. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. You are always faithful to us. Bisan pa ning takna karon, among kasing-kasing na puno sa pagpasalamat kanimo. Lord, you are our everything. For without you, we are nothing, Lord. Busa ning takna karon, padayon kami, Lord, sa pagpasalamat. Sa imuhang kaluoy, sa imong grasya, sa imong mga kinabuhi. Lord, you are always faithful. Hallelujah. Mapakyas na lang ang tao. Ang tao pwede mutuman sa iyang saad. Apan ikaw, Lord, you are always faithful. Usadalaigon ka, Lord, sa way katapusan. And Lord, as we study, as we meditate your words this morning, we ask the power of Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, Lord, to guide us, to teach us. Amen. As you open our spiritual eyes, our spiritual ears, Lord, we are ready to receive, Lord, Amen. because your words are life. Yes. Ikaw nag-ingon, Lord, sa mga tununan, whom shall you follow? But they answered, Lord, to whom shall we follow? You have the words of eternal life. Amen. Lord, anakan nimo mga pulong sa kinabuhi. Yes, Lord. Salamat ni takna karon sa tanan, Lord, na naa sila mga panimalain na nagatanaw karon. Lord, pinagi sa Facebook Live. I pray for a special visitation sa ilang mga panimalain. Whatever their needs, Lord, physical man, material man, Lord, salamat because you have promised Yes. that you will always provide Yes. the needs of your people. Yes, amen. And Lord, I speak healing sa tanan na naa sila mga panimalay karon. Amen. Hallelujah. Lord, kung sa mga klaseng balatian, kagaw in the name of Yeshua HaMashiach, Amen. by the blood of Yeshua, we declare healing. We declare breakthrough, Lord, sa mga tagusa karon. Lord, kung sa man ilahang kinahanglan materially, salamat Ginoo. Emotionally man, Lord, you are always faithful to provide. Kaya ikaw nag-ingon, Lord, as many as call upon the name of the Lord shall be saved. Lord, kami nakatawag kanimo ning kabuntagon karon through your Son, Yeshua. We thank you, Lord, that you have already answered our prayer. Lord, you have prepared great things for us today as we celebrate, Lord, Sabbath. Kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa pagpahulay diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord. Through your Son, Yeshua, we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen. Before ka mulingkod, lamanuha ay mong abay. Ingna siya, Shabbat Shalom. Amen. Unsa may mga pagsulay na imuhang giagihan karon, mga kaigsunan, pasalamatan nato siya kay duna siya'y katuyuan. No? Dunay scripture na ako na inumduman, mga kaigsunan, in the book of Job. Nagingon si Job, mga kaigsunan, ako na ning tanaw, no? Ato sa ning tanahon kay nindot kay nin siya na verse to encourage us today, mga kaigsunan. Kay sa pila na kaadlaw akong tema, no, sa ako ang matag adlaw kanang gitawag nato sa Hebrews 9:27 na nagingon diha, mga kaigsunan, that man has appointed time once to die and after death judgment. No, klaro kay na, mga kaigsunan, na dunay takna, dunay panahon na ikaw ako, mga kaigsunan, mubarog kita diha sa presensya ni Lord. And we will give an account, ihapanta, mga kaigsunan, sa mga butang na atong gibuhat sa tago man o diha sa kahayag. Remember that, mga kaigsunan. Every one of us will give an account to the Lord for the things that we have done in secret, diha daw sa sekreto, o bisan pa diha sa gagawas, mga kaigsunan. In other words, walay butang na matago diha sa presensya ni Lord. Do you agree with that, mga kaigsunan? Tinood yun na, wag yung matago sa presensya ni Lord. Everything will be yang dalo ng tanan diha sa kahayag, mga kaigsunan.
ako tong paitaon tong ingon ni Job din kay nindot kani siya na okay. In Job chapter 14 verse 5, memorize this scripture mga kaigsunan. Aron sa kanunay conscious ta na ang pagbalik ni Lord hapit na or ang appointed time nato dul na. No? Ang scripture klaro kayo, ingon siya, because thou art from dust, and dust thou shalt return. Musugot kag sa dili mga kaigsunan, atong lawas mo paingon kanis pagkadugta. Apan salamat ni Lord nang ato ang espiritu atong kalag mga kaigsunan, we live eternity to eternity with Christ Yeshua. Job chapter 14 verse 5, it says, a person's day are determined. Ang adlaw daw sa tao, nasukod na, andam na, mga kaigsunan. Ang mga butang na ning kalibutan dunay gitawag nato og unsa? Kaning ng pulong na mo sama sa expiration. Doon ay expiration date ang mga butang naning kalibutan na. Tama? Pagkaon ay expiration date. Mga kaigsunan. Ang ato ang sapatos na sa kung sa kagwapo mo sapatos, ibutang nimo na sa salamin, pusto nimo og salamin, maabot ang adlaw na mo expire na. Gasolina mo expire, oil mo expire. Tanan butang na imo makita na ning kalibutan na dunay expiration date. Tanan. Usab atong kinabuhi mga kaigsunan, ang scripture na katudlo nato na dunay expiration day nato. Kaya yun si Job, a person's day are determined. You have decreed the number of his months. Ang counting ng Lord, mga kaigsunan, yung si Job, binulan. No? Busa, mga kaigsunan, ato mga pag-ampo ng adlaw karon that we will always be reminded that do not expiration date sa atong kinabuhi na ning kalibutan na. Gisulat ni Job, gisulat ni Paul ang Hebrews 9:27 to encourage us kay kita lumalabay naman doon na expiration day, dapat ato ning pahimuslan sa pagpagamit sa Ginoo. Amen ba? Ingon siya, you have decreed na nasulat na. Pag himugso nato na ning kalibutan nahimugso na po ang ato ang departure, mga kaigsunan. Doon na flight schedule ang atong kinabuhi. Nakanos ata may balik ngadto sa ato ang Creator. Ingon siya, you have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Na day limit na ang tao, bisa kung saan niya pagpaningkamot mga kaigsunan, kung if it is your time to depart, then it is your time to go. Klaro no? Klaro ba na mga kaigsunan? Nindot kay na verse. Apan dili nang ako ang tawag natog topic karon. Ako lamong gipahinumduman how life is very short. In the book of James, it's like a mist. Ingon si Santiago, mubo lang kaya itong kinabuhi. Mga kaigsunan. What is 90, 80, 100 years old? Ngayon kalibutan na compared to eternity. Ngayon kabuntagon mga kaigsunan, let's open our Bible in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 17. Verse 7. 16:7.
But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or in the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sitteth not as man sitteth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ngayon panahon na mga kaigsunan, Prophet Samuel was commanded by the Lord to go to the house of Jesse. Bulumantanan ng istorya. Aron pilion ay kasunod na hari. From the eldest mga kaigsunan, present ni Jesse ang iyang mga anak. Kinamagwangan, hantod mga kaigsunan, wa na'y nabilin. Pilion na unta ni Prophet Samuel ang usa sa mga anak ni Jesse. Og bias kayo si Samuel niya to, kayang gipili katong gwapog barog. Naibalo siya na dunay military background. Naibalo si Samuel na he was expert sa mga hinagiban nila niya itong panahon na. Mo itong ilantaw yun ni JC. Mo na ni. Upon when he was about to anoint mga kaigsunan, unta yan ang dihugan ang maong igsuon ni David about to choose one of his brothers. The Lord spoke to the heart of Samuel. Eps. Aysa. Ingon si Lord kan Samuel, ang tao sa kanunay mutanaw sa appearance sa tao. Busa katong ubang tao, dili unta siya mao magpakarong ingnon. Musulob og maskara aron sa pagpresent niya sa iyong kagalingon, murag tinuod siya apan dili di ay. Nato na sabot mo niya na nadagan sa atong tao sa atong palibot na kadaghanan magpakarong ingnon apan sa madugay na mo extend ang panahon, ang tinuod na kolor sa tao mugawas. Time will judge kung kinsa ta. Are we ready? Are we really serving the Lord, mga kaisunan? Or doon nalay certain limits sa atong kaugalingon? That's why bitaw ganiya sa Job. Ingon siya, mga kaisunan na atong kinabuhi, gitakna na. Dapat conscious ta niya na. Unya ang kuan parba na wa ta kabalo kanus atong flight, mga kaisunan. Mo pa'y pagkapakapastaw nang usapar ba sa mga puntos niya ng Hebrews 9:27 na wala na'y chance human na ikaw mo depart na naning kalibutan na. Samtang na anaapat ta karon, we have all the opportunity, we have all the time to change. Mga kaigsunan, kay moabot ang panahon, magmata na lang tag morning, ulahi na ang tanan. Busa, when Prophet Samuel was about to anoint one of the brothers of David, the Lord intervened. Sa pasabok, anak mga kaigsunan, nagpatiluwala si Lord. Kay ikaw ako, kadaghanan gyud sa atong judgment, sa atong kinabuhi, sumala sa ato ang makita. Mo yung dasig yun. Ano mo yung dasig? Grabe mo pakpak. Dasig. Dasig yun kay mubayaw sa iyang kamot. Mo hallelujah, praise the Lord. Mao mga mga kadaghanan standard na atong makita. Kita, ikaw, ako, mga kaisunan. Mutanaw ta the way na unsay gisulob niya. Muy ni dato gini, muwag abogado, umuwag milyonaryo ni ba? Milyonaryong mini di ay. Okay, sunan.
Because we always try to set a standard kung unsa atong makita sa atuang mga mata. Muna ingon ni Lord mga kaigsunan kang prophet Samuel. Kung basahon pa kasab. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, ayaw tanawa ang iyang barog. Samuel, ayaw tanawa ang barog sa tao. Muna bitaw ingon si kinsa to nagsulat adto na kadaghanan sayop sa pastor or leaders. Sadang dunay mo simba, abi-abihon to daghag alahas. Branded ang sapatos, branded ang sanina. Apan katong simple lang kaayo, mga kaigsunan, labyan-labyanan kay unahon tong naka-relo og branded. So gipainomduman ta the way the Lord reminded Samuel. Look not on his countenance or on the height of his stature. Wa ta kabalo kung unsa kataas kadako to si David, no? Basig nara to sa mga 5'5", 5'6". Pero tingali yang mga magulang dagko kayo mga 5'10", 5'11". Nanano nakaingon man siya kang Samuel, ayaw tanawa ang iyang barog. Ha? Mga kaigsunan? Ayaw tanawa. Because I have refused him. Yun si Lord, di na mao. For the Lord said not as man see. Kaya ang pagtanaw sa tao, dili sama sa pagtanaw ni Lord Almighty. Amen ba? Ha? For man looketh on the outward appearance. Dira na. Mo mo tanaw ta sa iyang barog o sa iyang panagway. Ana, okay, so na. But the Lord looketh on the heart. Heart. Kay walay matago diha sa mata ni Lord. Ako pwede ko makatago ninyo. Kamu pwede mo makatago nako. No? Lahi mo sa tubangan nako. Pagtalikod lahi di ay. Apan mabalaan lang na siya as time reveals. Kung kinsa gyud ka at tubangan sa Ginoo, mga kaigsunan. Kanang bitaw ilahang panultiyon nag-ingon, may rasugod. Ha? Maabot ang pagsulay, maabot mga kaigsunan ang decision making sa kinabuhi. Diya na mo takilid, makita nimo kung unsa ang naasulod kasing-kasing. Hinumduman nato mga kaigsunan na ang kinabuhi ni David is one of the most detailed biographies in the Bible. Detalye ang storya sa usa sa mga kinabuhi sa usa ka tawo na detalye sa kasulatan sa Biblia ang maong kinabuhi. Ang iyang kadaugan, no? When he defeated Goliath, man kayo ito, glorified man kayo ang istorya sa iyang kinabuhi. Usab ang iyang palpakan when he committed adultery with Bathsheba and he murdered the husband of Bathsheba na si Uriah. Detalye ang istorya nito. Tinood yung kadaugan, unya iyahang kapildihan sa iyahang kinabuhi. Di lang na makaigsunan, and yet bisan pagaling after he was convicted sa iyang sala by prophet isa to na prophet ang istorya niya si Samuel o niya si Nathan. Giatuan siya ni prophet Nathan. Ug giingnan gistoryahan siya bahin sa iyang pagpanapaw. Muna lagi kita dapat willing ta always to be rebuke. Badlungon galing ta, dapat andam ta mudawat. Amen? Kaya kung di ta balo mudawat, mahimo tang arogante.
mahimo tang arrogant. Kung di ta magpabadlong, di ta magpatudlo, ang sunod niya na mahimo tang arrogante. Mga kaigsunan, nawa na makatudlo, wala na pwede na mo badlong nato. So ato nakita his faith, the story of David from a humble beginning when he was just a shepherd. Humble kay ito na sinugdanan. Huwag halos pareha-parehas lang storya po ni Moses, no? Mga kaisunan na gibalik dito sa if you will read the book of Acts, how the book of Acts explain the life of Moses, that he was knowledgeable, very bright, very tawag sa kasulatan na kanang army kito siya. Well trained. Apan sa panahon na nahimo siyang shepherd in the wilderness for 40 years. It took 40 years for him to die sa iyang kaugalingon. Now when the Lord appeared to him in a burning bush, ingon siya, Lord, nga ko Lord, di ko balo mo storya. Pero ang Acts ng ingon, he graduated in the University of Egypt. Dito basta-basta na universidad, mga kaisunan, pinili lang ang mga tao dito, mga bata na makasulod. Usan niya ito si Moses. Butang na ito, top 5 si Moses na itong panahon na sa iyang pagskwila. May posibilidad that he could be the next Pero. Kay ang iyang kaliwat, giangkon man siya na anak sa igsuon ni Pero. Mga istorya, di ba? So ito nakita, mga kaisunan, from a humble shepherd to Israel's greatest king. Tigbalantay lang. Apan pila ka mga tuig nilabay. Always remember, mga kaigsunan, kanang tanan na atong ginagihan sa atong kinabuhi, apil na kita ginaandam ni Lord para sa atong kaugmaon. Amen? Pero kung di ka makapatudlo karon, dire pa sa ubos, di ka na magpatudlo, wa kay paingnan. Mga kaigsunan. Kay walay shortcut, walay shortcut. Kitang tanan, muagi og proseso sa kinabuhi. Busa, from a humble shepherd to Israel's greatest king, his journey teaches us profound lesson about God's almighty grace. Nagrasyahan lang to si David. Sama kanimo kanako karon. Kay kung wa pa ta magrasyahan, wa na'y tao dinhi. Wa na pod ko diri na mo barog, mga kaisunan. Kitan tanan nagrasyahan lang sa Ginoo. Busa atong tanawon karon, mga kaisunan, ang storya, tulo lang ka aspects sa kinabuhi ni David. Number 1, David's calling, ang pagtawag ni Lord sa kinabuhi ni David. Atong ibasa 1 Samuel chapter 6 verse 7. The Lord Almighty sent Samuel to anoint the next king of Israel by passing David's older brothers to choose him. Ang pinakamugulangan, gilabyan. Kaba-kaba na si Jonathan, GC. Ingon si Prophet Samuel, doon na pa ba kay anak lait? Murag si GC, dili kay siya, wala kay siya, dili kay siya, baka nang, wagwa kay siya garbo. Para kan David, kaya iyang gipresent katumag yung mga niagi sa training, magbarog, gwapuhon. Busa nakapangutan na si Samuel after hearing the voice of the Lord. Ingon siya, doon na pa ba kay anak lain? Nakalimot si GC.
na naday siya anak na si David. Ingon si Samuel, di yung ko ani mo lingkod, hanto dito siya tawgon. Wala ta kabalo kung asa dapit si David nagtugway sa ilahang mga karnero. Tingali, 1 kilometro, 5 ka kilometro. Tingali dito na sa may pangpang, na 20 kilometros na, mga kaigsunan. Apan ingon si Samuel, dili yung ko mulingkod, hantod, moabot ang kinamanghuran. Nga na mga kaigsunan, kung na kay tawag, nagi kay tawag. Amen? Ayaw pugsa imong kaugalingon. Ayaw pugsa ba? Ayaw pugsa. Wa ka gitawag na magpastor ka. Ayaw pugsa. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, dili ni sa kopya-kopya. Ayaw ka goal, nagitawag ka ni Lord as a pastor, unya imong pastor na pulo lang kabuok. Unya sikag tanaw sa uban, nilibo na, pasag di na. Kaya imong tawag, dinira dapit. Ayaw ka adto dito. Muna ang rason niya na madiskurahe ka. Mga kainsunan. Because the Lord is willing to wait. Kamalo mo na, willing sa Lord mo wait. Mga kainsunan, sa takdang panahon para sa imo ha. Ang tao ray gadali. Dali gusto mamilyonaryo. Dali maminyo. Gusto dayon makabalay. Gusto dayon makasakyanan. In the book of Deuteronomy, nag-ingon diha, kanina ang kalibutan na, ingon si Lord, mga kaisunan, daghan yun ang kabos. The same thing gisulti ni Suwa. Apan gitudluan sila sa book of Deuteronomy, na kamong niuswag na, tabangin ninyo to yung mga kaisunan, aron sila muangat pod sa ilang kinabuhi. Mo na rason na ipauswag tas Ginoo, aron tabangan ang ato ang mga brothers and sisters na ato silang iangat. Amen? Dili kay gipakadato ka, ano magpadato-dato ka sa imong kagalingon na kay misyon ni ana, aron matabangan ang uban. Sabta na ito mga kaigsunan? So din ito makita, wata kabalo, pila ka kilometro to. But Samuel was willing to wait until he will anoint David. Kung na kay tawag, Brad, ana na makaisunan, hulatan ka ni Lord. Pandunay mga panahon, latuson ka, aron mo ibalik ka. The more latos, the more malipay ka. Ana na, di ba? Ingon ang Bible, kung walay mo badlong ni mo, bastardo ka na anak. Apan kung nunay ni badlong, nilatigo ni mo, na'y nagmahal. Amen? So, ato makita, the Lord sent Samuel to anoint the next king of Israel. Gilabyan tong mga magulang ni David. Aron siya lamang ang pilion. He was the youngest and the least likely candidate. The youngest. Di ba, kadaghanan na to, madunggan na mensahe, ang magulang yun. Ang magulang. Apan kayo na istorya lahi. Ang ihid. Ang gipili ni Lord. Muna kamo mga ihid, ayaw mo kaguol. Amen ba? Mao na itong madunggan, no? Ang magulang yun, i-anoint ang magulang, kay mo ni gipili ni Lord. Tanaw ang istorya ni GC. He was the least of all candidates to be a king. But the Lord Almighty called him. And Samuel anointed David. Amen? Pero wala to sa may mong hari dahil na, diretso. Nilabay pag pila katuig, I think, 17 years, 15 years pa to. O 7 years pa to mga kaisunan before he became a king. Doon ay proseso. Ina proseso. Proseso. Kusga, proseso! Nai up, nai down. Sa atong proseso. Mutakilit ta,
Mubaliktad, mutambling sa atong proseso. Apan kaparte ka na sa atong proseso. Nay mga saba na to. Kita po'y mga saba. Nay mo badlong na to, mo rebuke. Pasalamati si Lord. Mga kaigsunan. Ato nakita that the Lord values the condition of our heart over the outward appearance. Unsa daw? The Lord valued our heart than our outside appearance. Mga kaigsunan, ambot bitaw ng tao, no? Gusto gyud na either sa sinugdanan sa iyahang pangalan o sa katapusan, dunay sumpay. Doktor, PhD, dagan kay kuan ana, Master of, dagan kayo. Pag-introduce, mga kaigsunan, grabe yung pag-introduce. Mauna. Paano sa ingon ni Paul sa iyang kagulingon, I am a bond servant. Simple lang kayo. Bond servant lang iyang gingon, mga kaigsunan. Kita gusto kay ta, engineer, mauni. Conscious kay ta sa mga pangalan. Apelido, conscious kay ta. Bisag igagaw mo sa kuko, imugyo ang kuno na igagaw mo. Igagaw mo ni Mayor David. Pero igagaw mo sa kuko. Dito na mo sa kuko nag-igagaw. Mga kaigsunan. Ang kunon yun. So ato nakita, like David, we should not be discouraged by how others perceive us. Dapat di ta madiskurahe. Wa makatagda, wa may nitagad ni Moron. Pasagdi sila. Because in due time, ingon si Lord, iya kang ibayaw. Ayaw ibayaw, una imong kagalingon. Ayaw ibayaw. Ulati. Busa doon na yung mga prinsipyo na gitudlo ni Lord. Kumuad to nakakumbira. Ayaw og huna-huna na ikaw ang gitawag nato kanang bisita na kanang VIP. Na maguna-una kag lingkod subangan. Mga prinsipyo na. Unya pag-abot itong dinapit na bisita. Na dito ipalengkoron. Usay may tabot nimo ina ka. Brad, giabot na si Kuan, Brad. Dito kas likod, Brad, na likuranan dito. Pahiya ka. Mas mainan tuwa ka sa likod. Anak lang ka dito. Pag-anak sa gana, oy, Brad, diri kas tubangan. Lami kayo mong lakaw. Diba? Lami kayo mong lakaw, di ba? Pero kung nalakas tubangan, ingnan ka, dito ka, usay mo baton. Dungo-dungo ka mga kaisunan. Muna stay humble. Be true to yourself. Ayaw para kung ingno na all-knowing ka. Naman ko yung mga tao na tanan na lang balaan. Kamitan mga tao na tanan na lang balaan. Electrician, balo. Panday, balo. Tanan, balo. Mga kaisunan. That's why do not be discouraged when others perceive you as, but remember the Lord has a unique plans for each one of us. Iya ta og katuyuan. Iya ta nagiplano na sa Ginoo. Remember that the Lord will always equips those He calls. Anda mo tas Ginoo. Build up ta ni Lord. Amen. Wala pila ka tuig. Maygo atong garbo, makatuon ta. Mga kaigsunan, grabe na waswas. Anang agihan nato. Di pwede na karon niya ugma. Gusto na yung kamay mong prophet. Karon hilig kay mga tao ron sa Facebook. Prophet. Muwag kay karon ng prophet, no. Ambot bitaw kay naman ko yung bersikulo na ingon niya na ang prophet dalan yun yung halad. Mag-feeling kayo ba? Di, pwede na karon niya ugma. Gusto na yung kamay mong prophet. Karon hilig kay mga tao ron sa Facebook.
No, ang tao gusto gyud dunay title. Sa unsa na lay title na gusto buhaton sa tao. Mga kaigsunan. Busa ni kabuntagon karon, ask yourself, is my heart aligned with the Lord's Almighty's will? Naka-align ba niya ato ang kasing-kasing karon? Are we still on the right track, mga kaigsunan? Or ni turn right na ta imbis straight? Or nagbuhat ta sa atong kaugalingong dalan, mga kaigsunan? Na kita ra po'y nagpalisod-lisod sa ato ang kaugalingon. Ha? Ayaw naglisod-lisura imong kaugalingon. Obey the Lord. Mura gina mga kaigsunan. Obey the Lord. Or am I distracted by the appearance and my status? May baka nang wag di man ko angay na kuan kaya kung dagway mo magkuan. Ayaw. Ayaw basiya imong tawag sa Ginoo sumala sa imong dagway. Kaya kung kana imong tan-aw mga kaigsunan, failure kita dia. Ha? Kita man gud mabatin sa pastor gito ba? Na pastor man nagkurbat ta. Kurbat ta ba? Ha? Nga naidako kayong cross. Minita pastor. Alagad sa Ginoo. Kay naidako kayong cross mo na. Kamo mutana ko ninyo, kita mong nag dako kay kwintas din na cross, no. Uy. Kundi ni pastor pare ni ba? Because that's how nga natang paagi na mo tan-aw ta mga kaigsunan. Apan salamat na lang ka Lord. Kay si Lord wa magtan-aw sa atong physical appearance. Muna yung paghukom mo yung kasi mong abay, wa ikagaampo ba ayaw? Kaya nag-anak raman siya, wa kabalo nag-ampo siya. Ha? Way ampo-ampo. Uy, kinsa man ka mo. Diba? Ay, pwede ba yan namin yung tag, hallelujah, hallelujah, pero itong una-una, ito as balay. Hallelujah, hallelujah. Hapit na po mo puli si Ma'am Dutiron, no? Hapit na. Hallelujah. Sigurado ni. Ha? Mga kaigsunan? So focus. Stay humble. Like David. Wala siya magdali na mahimo siyang hari. Pila katuig pa yung gigihan. He was persecuted. Wanted siya sa kingharian ni Saul at that time. Butang yung naong dito, wanted. Dead or alive. Pangitaan niyo si David. Pansalamat ni Lord, the Lord has protected David. Tinuwala ingon si David, hapit na utang oportunidad na iyang mapatay si King Saul. Apan ingon siya, touch not the anointed of the Lord. He respect. Baka mo, kung magpastor na mo, tawagon mo sa Ginoo, ayaw ko yung magunahuna na mas labaw pa mo nako. Mga kaigsunan. Kaya di na pwede doon na seniority. Nga na. Bisan pag ang nahimo ng Chief PNP, naunahan niya itong uban, ang niya tawag anang uba katong mga kasundaluhan o pulis na senior niya, he will always call them sir. Ha? Ayaw pag-una-una na pastor kag 2 katuig o sa katuig 6 months, feeling nimo na mga kanagkuan. Mga kaigsunan, stay humble, focus in obedient to the word of the Lord. Pakpakan nato si Lord, mga kaigsunan. Hallelujah! Amen! Samtang, Sister Dottie, money. Start. Ato dang pasalamatan si Lord, mga kaigsunan, sa ato ang mga kinabuhi karon na nagrasyahan ta, nakaluyan, nabuhi patanin takna karon mga kaigsunan. Praise the Lord for His mercy.